ang batang prinsipe nakaramdam ng gutom. Pero mukhang di siya sigurado kung paano ito kainin. Ayun yung pinagpapraktisan nitong inakay na ito. Kung paano kunain, kung paano niya i-pounce yung ibon using its claws. Hanggang sa tinanggalan niya ng balahibo ang slaty-legged crake at nilantakan ang ulo. Yung kanina yung na-document natin nung nakaraan, na first time siya kumain mag-isa. Was that the first time na ano mo? Oh, yes, Doc. So, yun yung first time na nag-feed on its own yung eaglet without the attending adult. So, indication na talagang growing well yung... So, nasa milestones tayo? Yes, po. Sa itaas ng mga puno, nakamasid ang South Philippine Hawk Eagle. Wala man silang sariling kawal, ang prinsipe ng himpapawid handang depensahan ang kanilang kaharian. Pero sa kanilang teritoryo, hindi maiiwasang may kahati sila. Katulad ng short-tailed drongo, isang uri ng ibon na umaatake sa hawk eagle. Ang tawag dito ay mobbing, kung saan nagda-dive bomb ang maliliit na ibon para itaboy ang mas malalaking ibon sa kanilang tirahan. Sa di kalayuan, may namataan ang agila. Isa pang uri ng raptor ang tahimik na nakamasid din sa kanila. Ang Philippine Serpent Eagle. Ang Serpent Eagle, hindi maawat sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Nilapitan pa nito ang Hawk Eagle. Hanggang sa sinalakay nito ang prinsipe mula sa likod. Akala niya, tataboy na niyang palayo ang Hawk Eagle. Nang biglang inatake rin siya nito pabalik. Muntikan nang mahulog sa puno ang Serpent Eagle. Umuela ulit ang Hawk Eagle. Sa kanilang susunod na atake, siniguro niyang mapapaalis niya ang Serpent Eagle sa puno. Sa kanilang laban, nakigulo rin ang drongo. Hindi pinapadapo ng Hawk Eagle ang Serpent Eagle. Hanggang sa lumipat ito palayo. It's a win para sa Hawk Eagle. Yung intruder ang nagpapaalis. Hindi naman po. Parang ano lang, Doc. Nag-perch lang siya eh. Pahinga lang. Pahinga Alis ka lang. dito. Alis ka But dito. apparently, may-ari pala yung eagle na pair. It's very aggressive sila. So yun. Parang no trespassing. Oo, parang ganun. Matapos ang agawan sa teritoryo, pinuntahan ng Hawk Eagle ang kanyang anak. Ang chick, tinutuko ang kanyang nanay na parang sinasabi, "Saan ka ba galing, Nay?" Nang masiguro niya na ligtas na ang kanyang inakay at nakakain na, umalis uli ito. Dumating naman ang tatay at may dalang pasalubong sa anak. Yan! May Yan dala. na. May dala. And then, most of the time talaga, may lang yung nagdadala ng food items in us. And then, after, alis agad. So yun, parang pattern din sa humans, no? Yes, Doc. Daga! Ayan! Oh my God! It's a brown rat. Wow! Kulay brown. Ayan, oh, yung buntot. Ano. Talaga yung tatay dumaan lang, inabot, binagsak Oo. yung rodent, tapos Alis alis na agad.
Ang tatay na Hawk Eagle parang delivery rider. Umalis agad pagkalapag ng daga. Pero ang batang agila, mukhang hindi pa salubong ang inaantay kundi oras ng kanyang magulang. Daga ang isa sa mga paboritong pagkain ng Hawk Eagle. Most of the time po, yung pre-items na dinadala ay rodent. This is why they are important. Yes po. Is this rodent considered pest? Yes po. Instead na mag-cause ng danger or ng harm itong rodents na ito sa mga household, and it's free. May pagkakataon na manok naman ang kanilang pakay kainin. Sa pugad na ito, posibleng ligtas ang agila. Pero may mga pagkakataon na sa pag-uwi ng mga magulang, wala na silang anak na babalikan. Ito ang nangyari sa isa pang wild nest ng South Philippine Hawk Eagle na naitala ng Philippine Eagle Foundation sa Isabel, Leyte. May na-receive kaming report Doc, from a concerned citizen. And then itong nest na to ay second na documentation ng nest sa Eastern Visayas. Pagpunta natin doon, destroyed na yung nest. Kaya very careful kayo na huwag ma-identify yung lugar kung saan. Hindi biro ang ginagawang pag-aaral ng mga biologists sa mga hayop sa wild. Na-realize namin na meron kaming kakayahan para pag-aralan at tulungan yung mga ibang species ng mga agila. Sa approach ng Philippine Eagle Foundation, tinututukan namin yung trial and error and then lessons learned from those errors. So ito pong disiplina na ito ay ginagamit na rin natin sa pag-aaral at pangangalaga ng Southern Philippine Hawk Eagle. We know very little about the species. Pero ngayon, meron na tayo. Yes po. So itong na-discovered na nest gives us a very rare opportunity. Sino ba yung mga kasama mo dito sa research? Mga forest guards natin, na mamanwa. And then meron po din tayong partners from MVMP, DNR staff. And then so far po kami yung mga nagte-take turns sa pag-monitor dito sa nest. Isa itong critical na misyon dahil ang South Philippine Hawk Eagle endangered o nanganganib ng mawala sa wild. Ang mga datos na nakukuha ng mga siyentipiko posibleng maging basihan para maideklarang protected area at critical habitat ang lugar ng mga Hawk Eagle. We also already include the Hawk Eagle in doing conduct of SEPA in some particular barangay to provide awareness po for this particular species po. For the meantime, as immediate action po na maprotektahan natin yung Hawk Eagle is we establish a critical habitat. Meron din ginagawang social media page ang grupo nila para sa Philippine Hawk Eagle. Currently, what we're doing, Doc, ay pinopopularize namin yung species. Any information that could help na ma-bring yung attention ng species to the general public, we post it online. Sa milestone ng bagong prinsipe ng mga agila, present sina Tristan. Ang hirap pala ng trabaho ng mga field biologists, no? You have to dedicate yourself dito, no? Yes po. Iala yung buhay niya. Pagkatapos mahigit 3 buwan ng pagbabantay, sa kauna-unahang pagkakataon, nasaksihan ng grupo nila Tristan ang paglipad ng batang agila. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.